Kitang-kita ko ang ngiti sa mukha niya habang isa-isa niyang tinatapon ang pinaghirapan ng nanay ko. Hindi lang basta gamit, tinapon niya ang mga alaala namin, ang mga munting yaman na bumuo sa buhay naming dalawa. Nanginginig ang buong katawan ko sa galit. Tawa ng tawa siya. Ang tawa niya, isang tunog na parang tunog ng isang demonyo. Tumawa siya, pero hindi niya alam na sa bawat tawa na iyon, mas lalong nagiging matibay ang aking desisyon. Ang babaeng akala niya ay mahina at nagmamakaawa ay ang babaeng mismo ang magpapatumba sa kanya. Ako ang abogadong ipinadala para imbestigahan siya. At ngayon, ulitin ko, sa bawat gamit na itinapon niya, sisiguraduhin kong magbabayad siya ng buong buo. Bilang isang abogadong nagsisimula pa lang sa aking karera, masasabi kong marami na akong naabot. Senior associate na ako sa isa sa pinakamahusay na law firm sa Maynila. Madalas kong marinig sa mga kasamahan ko na swerte ako, dahil sa edad ko, nakamit ko na ang mga pangarap na inaasam ng marami. Ipinagmamalaki rin nila ako dahil sa taglay kong ganda at talino. Para sa kanila, perpekto ang buhay ko. Ang pangalan ko, Aliyah. Ngunit ang lahat ng iyon ay walang saysay kung wala ang pinakamahalagang tao sa buhay ko, ang nanay ko. Siya ang aking inspirasyon, ang aking gabay, at ang dahilan kung bakit ako nagpursige sa pag-aaral. Hindi man kami mayaman, mayaman naman kami sa pagmamahalan. Siya ang sentro ng mundo ko. Kahit na may maganda na akong trabaho at sweldo, mas pinili pa rin naming tumira sa isang simpleng apartment sa isang tahimik na subdivision. Doon kami lumaki. Doon nabuo ang lahat ng mga pangarap ko. Para sa nanay ko, sapat na ang maliit na espasyo, basta't magkasama kami. Tanging sa pamamagitan ng pagiging masaya, na ipapakita namin ang aming pagmamahal. Nasa gilid lang ng sapa ang aming tinitirhan, at ang aming mga gamit ay luma na pero maayos pa. Ang bawat isang gamit sa bahay namin ay may kwento, mula sa lamesa sa kusina hanggang sa luma naming sofa. Ang bawat gamit na iyon ay pinaghirapan ng nanay ko para lang mabuo ang maliit naming paraiso. Kaya naman, sa tuwing sinasabi ng mga tao na swerte ako, ang naiisip ko, maswerte ako sa pagkakaroon ng nanay na tulad niya. Ang buhay namin ay payapa, simple at walang gulo. Isang normal na buhay na binubuo ng pangarap, pagmamahal at pag-asa. Hindi namin akalain na isang simpleng pagbabago ang magiging dahilan para gumuho ang lahat. Isang pagbabagong magmumula sa isang taong hindi namin inaasahan. Isang tao na walang pakialam sa aming mga pangarap at sa aming kaligayahan. Ang unang pagkagambala sa tahimik naming buhay ay nagsimula nang magpalit ang landlord namin. Ang dati naming may-ari, isang matandang babae na parang lola na namin, ay lumipat na sa ibang bansa. Ang pumalit sa kanya ay isang lalaking nagngangalang Mr. Torres. Unang kita ko pa lang sa kanya, naramdaman ko na agad ang bigat ng presensya niya. Matangkad siya, mataba at may kalbong ulo. Ang singkit niyang mga mata ay laging nakatingin ng may pagmamataas, at ang kanyang ngiti ay parang laging nangungutya. Ang sabi niya, isa siyang successful businessman. At ipinagyayabang niya ang kanyang sariling success story sa lahat ng mga umuupa sa kanya. Ang unang ginawa niya ay ang pagtaas ng renta. Para sa renovations, sabi niya, kahit wala naman akong nakikitang ginagawang bago. Parang gusto lang niya na manggulo. Noong una, hindi namin siya pinansin. Pero ilang linggo lang ang nakalipas, dumating siya sa bahay namin at hiningi niya ang pera. Wala akong oras para sa mga taong hindi nagbabayad sa oras, sabi niya. Ang nanay ko, na nasa kusina, ay lumabas agad para kausapin siya. Sir, humihingi po sana kami ng palugit. Alam niyo po kasi. Pero bago pa matapos ng nanay ko ang sasabihin niya, pinutol na agad siya ni Mr. Torres. Hindi ako interesado sa drama niyo, ma'am. Ang gusto ko ay bayad. Nakita ko kung paano nanginig ang kamay ng nanay ko. Sa mga panahong iyon, nagsisimula na siyang magkasakit. May mga araw na parang wala siyang lakas, at madalas siyang ubo ng ubo. Tiningnan ni Mr. Torres ang nanay ko mula ulo hanggang paa. Pagkatapos, binigyan niya kami ng isang mapang-asar na ngiti. Kung nahihirapan na kayo, baka mas maganda kung umalis na lang kayo. Ang daming gustong magrenta dito, sabi niya. Ang mga salita niya ay parang tumusok sa puso ko. Gusto ko siyang sagutin pero pinigilan ako ng nanay ko. Huwag na, anak, bulong niya. Hayaan mo na lang. Kaya naman, sa loob-loob ko, tumatak ang mga salitang iyon.
Isang linggo lang ang nakalipas, may bago na namang problema. Nagsimula siyang magpadala ng mga sulat na nagsasabing kailangan naming mag-ayos ng bakuran, kahit na malinis naman. Sa tuwing nakikita niya kami, laging nakataas ang kilay niya. May mga pagkakataon na sinasadya niyang mag-park sa tapat mismo ng gate namin para lang mahirapan kaming dumaan. Ang presensya niya sa subdivision ay parang isang anino na laging sumusunod sa amin. At sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman kong lalong bumibigat ang pasanin ng nanay ko. Ang tahimik naming buhay ay hindi na tahimik pa. Ang aming simpleng mundo ay nagsimula ng maging isang madilim na silid na puno ng kaba. Ang unang pagkagambala ay naging maagang paglala. Ang pagiging ignorante ni Mr. Torres ay naging araw-araw na pagpapahirap. Hindi lang siya nagpapataas ng renta, nagiging ugali na niya ang pangungulit at panggugulo. Para bang may personal siyang galit sa amin. Para bang tuwing nakikita niya kami, may gusto siyang gawin na masama. Marahil, dahil napansin niyang ang nanay ko ay may sakit, kaya sinasamantala niya ang sitwasyon. May mga pagkakataon na bigla na lang siyang kakatok sa pinto namin sa hating gabi. Ang sabi niya, may ingay kasi akong narinig sa bahay niyo. Pero wala namang ingay. Nanonood lang kami ng TV. Kahit anong gawin naming paliwanag, hindi siya naniniwala. Baka may multo sa bahay niyo, sabi niya. Dapat siguro mag-alisa na lang kayo dyan. Ang mga salitang yon ay parang laging may kasamang banta. Parang gusto niya kaming paalisin, pero ayaw niyang sabihin ng direkta. Sa trabaho ko, abala ako sa mga kaso. Kaya hindi ko gaanong nabibigyan ng pansin ang ginagawa ni Mr. Torres. Pero sa tuwing uwi ako, nakikita ko kung gaano na siya ka-stress. Ang magandang ngiti niya ay napalitan na ng pilit na ngiti. Ang malusog niyang pisngi ay parang humuhulas na. Isang gabi, habang nagluluto siya, bigla na lang siyang inatake ng ubo. Hindi lang ito simpleng ubo, ito ay isang masakit na ubo na halos hindi na siya makahinga. Habang hinahagod ko ang likod niya, naramdaman ko ang init ng katawan niya. Umiiyak siya. Anak, parang hindi ko na kaya, sabi niya habang pinipigilan ang pag-ubo. Alam kong hindi lang ang sakit ang bumabagabag sa kanya, kundi pati na rin ang pag-aalala tungkol sa amin. Ma, ayos lang tayo. Kaya natin to, sabi ko habang pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi na kami ayos. Ang aming maliit na mundo ay nababalot na ng takot at pag-aalala. Isang araw, may nangyari na talagang nagpatindi sa lahat ng takot na naramdaman ko. Pag-uwi ko galing sa trabaho, nakita ko si Mr. Torres na nasa loob ng bakod namin. Hawak niya ang isang tubo na parang susukatin ang haba ng pader namin. Anong ginagawa mo dito, sir? Tanong ko. Nag-i-inspeksyon lang ako, sabi niya. May balita kasi akong hindi maganda ang pader niyo. Ang sabi niya, pero alam kong hindi yon ang totoo. Gusto niya lang pangguluhan kami. Sa mga sandaling yon, ramdam ko na ang panggigigil sa kanya. Ang taong ito, na alam kong mayaman, ay pinapahirapan kami para lang sa sarili niyang kasiyahan. Walang habag. Walang awa. Tiningnan ko ang nanay ko na nakasilip sa bintana, at nakita ko ang pagtakot sa kanyang mga mata. Sa mga oras na iyon, pakiramdam ko, hindi ko na kayang protektahan siya. At doon nagsimulang magbago ang lahat. Nagsimula akong mag-isip, magplano. Alam kong may mali sa lalaking ito, at sisiguraduhin kong malalaman ko kung ano yon. Ang maagang paglala ng sitwasyon ay tuluyang naging isang malaking bangungot. Hindi ko na halos makilala ang nanay ko. Ang dating masiglang babae ay naging mahina at balisa. Nagiging madalas na ang pag-ubo niya, at ang paghinga niya ay nagiging mas mahirap. Minsan, inaabot siya ng halos buong araw sa kama, wala siyang lakas na bumangon. Ang stress na dulot ng walang awang landlord namin ay parang lason na unti-unting pumapatay sa kanya. Isang umaga, habang nag-aayos ako para pumasok sa trabaho, bigla na lang siyang nagkolapse. Agad ko siyang isinugod sa ospital. Habang nasa emergency room, nakikita ko ang pagkawala ng kulay sa kanyang mukha. Hawak ko ang kamay niya, nanginginig ang mga daliri ko sa takot. Isang matinding takot na baka mawala siya sa akin. Sa gitna ng ganoong sitwasyon, ang huling bagay na nasa isip ko ay si Mr. Torres. Habang naghihintay kami sa resulta ng mga tests, tumawag siya. Nasaan ka na, Alia? Hindi ko na maabot ang nanay mo. Baka nakalimutan mo na, may utang pa kayo sa akin. Ang boses niya ay may pagmamataas.
Sir, nasa ospital kami ngayon. Nakuha niya kasi ang sakit niya sa stress. Kung pwede sana, bigyan mo kami ng ilang araw, sagot ko, humihingi ng awa. Pero hindi niya yon binigyan ng pansin. Sa halip tumawa siya ng malakas. Hospital. Stress. Kasalanan ba yon ng bahay ko? Hindi ko problema yan. Basta't sinasabi ko sa iyo, Alia. Kapag hindi niyo nakuha ang gamit niyo bukas, itatapon ko ang lahat yan. Huwag niyo akong subukan. Pagkatapos, pinatayan niya ako ng telepono. Sa mga oras na yon, hindi na lang galit ang naramdaman ko. Naging matinding puot na. Ipinangako ko sa sarili ko na magbabayad siya. Sabi ko, kung hindi ako ang magiging dahilan ng pagbagsak mo, wala nang iba. At sa mga sandaling iyon, ang huling bagay na inaasahan ko ay ang pagkakataon na ako mismo ang magiging instrumento para sa hustisya. Ang pagiging abala ko sa trabaho ay naging isang dahilan para maging mahina ako. Pero sa gitna ng lahat ng problema, natanggap ko ang isang tawag mula sa senior partner ng aming law firm. Alia, may isang importanteng kaso na ipapasa ko sa iyo. Kailangan namin ng isang tao na may malakas na pananalig sa batas at alam kong ikaw yon. Ang kasong iyon ay tungkol sa isang malaking real estate fraud at tax evasion. Ang taong nasa likod nito ay walang iba kundi si Ginoong Torres. Ang landlord namin. Ang akala kong panahong puno ng kawalan ng pag-asa ay biglang nagbago. Ang tawag na yon mula sa senior partner ko ay hindi lang tungkol sa isang kaso. Ito ay ang susi sa lahat ng problema namin. Ang taong nagpapahirap sa amin, ang taong nagtulak sa nanay ko sa bingit ng kamatayan, ang siyang mismo na pinapabagsak ng batas. Hindi ito coincidence, ito ay karma. Kinabukasan, pagkatapos ng tawag, pumasok ako sa trabaho. Nag-imbestiga ako, nagbasa ng mga dokumento, at nag-usap sa mga iba pang kasamahan ko. Ang lahat ng mga pagdududa ko ay naging totoo. Si Mr. Torres ay isang malaking scammer. Ang kanyang kayamanan ay nakuha niya sa pamamagitan ng panloloko, pagkuha ng mga ari-arian sa ilalim ng iligal na paraan, at pag-iwas sa pagbabayad ng buwis. Siya ay mayroong napakaraming kaso, at ngayon, ang lahat ng yon ay pinag-iisa sa isang malaking kaso na ako ang hahawak. Sa mga sandaling iyon, nag-isip ako. Hindi ko nahahayaan pa na magpatuloy ang kalokohan na ito. Hindi ko nahahayaan pa na may iba pang maging biktima ng kanyang walang awang pag-ugali. At ang pinakaimportante sa lahat, hahayaan ko na magbayad siya sa lahat ng kasalanan na ginawa niya sa nanay ko. Nang araw na yon, pagkatapos kong mag-imbestiga, tumawag ako sa kanya. Mr. Torres, ipinaalam ko lang sa iyo na handa na akong umalis. Tumawa siya. Ah, buti naman. Akala ko magpapaluha ka pa sa akin. Ang boses niya ay may pagmamataas. Hindi na. Ayos na ang lahat, sabi ko habang nagpipigil ng galit. Sa mga salitang yon, hindi niya alam na ang ibig kong sabihin ay ayos na ang lahat dahil ako mismo ang magiging dahilan ng pagbagsak mo. Sa mga sandaling iyon, nagplano ako. Handa na ako sa lahat. Handa na akong ipaglaban ang nanay ko, ang pamilya ko, at ang lahat ng mga inosenteng biktima na niloko niya. Handa na ako para sa isang confrontation na magiging isang malaking leksyon para sa kanya. At sa wakas, handa na akong magsimula sa paglilitis ng kanyang pagkatao. Ang confrontation ay nangyari ng mas maaga kaysa sa inaasahan ko. Kinagabihan, pagkatapos kong makuha ang lahat ng ebidensya, bumalik ako sa aming apartment. Pagdating ko, nakita ko si Mr. Torres na nakatayo sa harap ng aming bahay, nakangiti. Kasama niya ang dalawang tao na nagpapalabas ng mga gamit namin. Isang matandang babae na kapitbahay namin ay nakikipag-away sa kanya. Mr. Torres, wala ka bang awa? May sakit ang nanay niya. Sabi ng matandang babae. Tiningnan lang siya ni Mr. Torres at tumawa ulit siya. Awa. Hindi ako ang Diyos. Ang gusto ko lang ay pera. Bakit, gusto mo bang umuwi siya sa inyo? Naramdaman ko na ang pagkulo ng dugo ko. Lumabas ako ng kotse at lumapit ako sa kanila. Mr. Torres. Sigaw ko. Tumingin siya sa akin at ang pagngiti niya ay naging pagkunot ng noo. Ay, andito ka na pala. Ano, magmamakaawa ka na ba? Sabi niya. Hindi. Nandito ako para ibigay sa iyo ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pera. May dala akong isang sobre.
Inabot ko yon sa kanya, at sa mga mata ng lahat, binuksan niya yon. Nakita niya ang mga dokumento na nasa loob, at ang ngiti niya ay biglang nawala. Ano to? Sabi niya, nanginginig ang boses. Iyan ang Notice of Investigation. At ang lahat ng ebidensya para sa mga kasong fraudulent transaction, tax evasion, at illegal na pag-aari ng mga lupa na kasama ka. At ang firm na maghahawak ng kaso mo ay ang law firm na pinagtatrabahuan ko. At ako ang lead investigator mo. Biglang tumahimik ang buong lugar. Ang dating maingay na paligid ay naging tahimik. Si Mr. Torres ay nakatayo doon, hindi makapagsalita. Ang mga tao na nakapaligid sa amin ay hindi makapaniwala. Ang mga mata niya ay nakatingin sa akin, at sa mga sandaling iyon, nakita ko ang pagkadismaya at pagkadismaya. Imposible, bulong niya. Hindi totoo yan. Totoo yan, Mr. Torres. Dahil ang babaeng akala mong mahina, ang babaeng pinagmataasan mo, ang babaeng sinaktan mo, ang siyang mismong nagbabantay sa'yo. At ngayon, nagbabayad ka sa lahat ng kasalanan mo. Habang nagsasalita ako, may dumating na mga pulis. At sa gitna ng lahat ng tao, sa harap ng lahat ng mga kapitbahay namin, inaresto siya. Ang dating mayabang na lalaki ay naging isang kawawa, nagmamakaawa, habang kinukuha siya. Ang tawa niya ay napalitan na ng luha. Ang aftermath ay parang isang panaginip. Si Mr. Torres ay nakulong, ang lahat ng mga ari-arian niya ay nasamsam ng gobyerno. At ang lahat ng mga taong biktima niya, kasama na ang nanay ko, ay nabigyan ng hustisya. Ang nanay ko ay tuluyan ng gumaling. Habang nasa ospital pa rin siya, ipinaliwanag ko sa kanya ang lahat. Ang pagmamalaki sa mga mata niya ay isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Salamat, anak, sabi niya habang hinahawakan ang kamay ko. Hindi lang ako ang tinulungan mo. Tinulungan mo ang lahat ng mga tao na niloko niya. Pagkatapos ng lahat ng yon, lumipat kami sa isang bagong bahay. Isang maliit at simpleng bahay pa rin, pero sa isang lugar na may kapayapaan. Ang trabaho ko ay nagpapatuloy, at masaya akong maging isang lawyer na tumutulong sa mga taong walang boses. Ang aral na natutunan ko sa lahat ng yon, hindi lang tungkol sa revenge. Ito ay tungkol sa justice. Ang bawat tao, maging mayaman o mahirap, ay may karapatang mabuhay ng payapa. At kung may taong gumagawa ng masama, darating ang panahon na kakatok ang karma. At minsan, ang karma ay may mukha, ang mukha ng isang babaeng nagmamahal sa kanyang nanay, at handang gawin ang lahat para lang maipagtanggol siya.